Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ayon sa laki ng iyong habag, mawiin ang aking kasamaan. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugod tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinaubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, iyong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Itintugis nila ako, hindi sila naglulumbay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luraying walang habag. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa.
Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay di lingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw pa rin, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masurunin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa puong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay nga ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, "Mari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya." Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. "Bakit hindi niyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng ganyan gaya niya." "Kayo naman ba'y nalinlang din?" tanong ng mga Pariseo. "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksikat makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea, at umuwi na ang bawat isa." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Intellectual pride ang tawag kapag ang katalinuhan ang nagiging hadlang upang ang isang tao ay sumampalataya sa Diyos. Ito yung fall ni Lucifer, di ba? Yung kanyang pagiging mapagmataas. Ganito ang kasalanan ng ilan sa mga tao at mga Pariseo sa ating ebanghelyong pinagninilayang ngayong araw. Hindi nila pinaniniwalaan ang Panginoong Hesus dahil binulag sila ng kanilang kayabangan, ng kanilang pagiging mapagmataas at inaakala lang ang kanilang wisdom, ng kanilang karunungan. Subalit, sa mga bukas ang isip at puso, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na sumampalataya sa Kanya bilang sugo ng Diyos at Mesiyas. Ang paanyaya, ang invitation sa atin ngayon ng Ebanghelyo ay buksan natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang Panginoong Hesus at itaya with trust sa Kanya. Kaya nga yung sabi ko nung nakaraang araw, na kung saan lagi nating binabanggit tuwing 3:00 nung ating Divine Mercy Chaplet, di ba? We trust in you, Kung saan itaya natin ang ating sarili para sa kaligtasan sa kanyang mga kamay, sa ating Panginoong Hesukristo. So, paano natin magiging katanggap-tanggap o paano natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay? 3 puntos pa rin. The first one is, pakinggan natin palagi
ang kanyang tinig. Kaya nung nakaraang Sunday, no, this will be our conclusion na for this fourth week of week of Lent, na kung saan yung silensyo, yung katahimikan ng ating puso, kung may pinakamabisang paraan, no, upang mapunla sa ating puso ang pananampalataya sa Diyos, ito yung katahimikan ng ating puso at gayon din ay yung pakikinig palagi sa kanyang boses, sa kanyang tinig. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung ating ebanghelyo ay hinango ngayon, no? Itong mas lalo na itong week na ito mula kay San Juan, the Word made flesh. Doon natin narinig halos itong salita nito kay San Juan, na kung saan nagbibigay buhay at nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Kung mayroon tinig tayong dapat sundin bilang gabay sa ating buhay, ito ay walang iba kundi ang tinig ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sundan natin ang kanyang mga yapak. Kung tutularan natin ang ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, higit natin siyang mauunawaan at mamahalin ng lubusan. Bagamat hindi ito madaling gawin, manalig tayo sa kanyang pangako na sa bawat paghihirap ay lagi natin siyang kapiling at kailanman ay hindi tayo lilisanin. As we heard kanina doon sa pagninilay doon sa may what we call this recollection, yung sa Hello Father kanina, na kung saan habang may buhay ay may pag-asa. So habang may pag-asa, may buhay, na kung saan ay nandiyan patuloy na binibigay ito sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo iiwan. Pangatlo at panghuli, paglingkuran natin siya sa mga taong higit na nangangailangan. Ang konkretong paraan ng paglilingkod sa Kanya ay nakasalalay din pa rin sa ating ginagawang paglilingkod sa ating kapwa na higit na nangangailangan. Ito ang sinabi niya, ang anumang mabuting bagay na gawin natin sa pinakamalait na Kanya sa ating kapatid ay ginawa na rin natin sa Kanya. Kaya't kapag tinanggap natin sa ating puso yung mga kapatid natin na higit na nangangailangan, siya rin ay sadyang ating tinatanggap na at pinapatuloy na sa ating puso. So yan ang ating dapat din natin gawin. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon ay halos hindi natin napakinggan si Jesus, na bagkos ay yung iba-ibang boses na kung saan nililito tayo. Pero ngayon ay ang ating focus ngayon ay marinig natin sana yung boses ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananahimik din ng ating puso. Kaya sa ating personal na pagninilay ngayon, tanungin natin yung ating sarili na paano natin mapapatunayan na tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Kaya ang hamon sa ating pagsasabuhay ng ating ebanghelyo ngayon ay pakinggan natin at sundin natin ang tinig ng Diyos at gayon din sundin natin ang kanyang yapak na tinatahak at kahit na siya ay mahirap gawin at paglingkuran natin palagian ang ating mga lubos na nangangailangan ng mga kapatid ng mga kapanalig at gayon din na walang hinihingi na kondisyon. Kaya ipagpanalangin natin sa misang ito na pumasok ang ating Panginoong Jesucristo at pagharian niya ang ating puso, ang buo nating pagkatao. Habang inaalala natin ang hindi pa tanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ang ating itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga makapangyarihan naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapanighawang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapat tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaan walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapurihin ka, Diyos, ang maglikha sa sanlibutan sa iyong alay. Mula sa lupa't mga nangangagawa kinapalito para magkain ng ibigay mo sa iyo. sa pagpapalang Sa ito nagagawa natin kami, Ate. Mula sa mga sunod sa buwan ng pagkakalap na ito para maging pinagpili sa iyong Espiritu. inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinudhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog sa pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pakamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ng aming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw, kawaan mo at sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaysa ng kanyang kabiyak ng puso, na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
ipahintulot sa tukso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiniding namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Yesu Kristo. Kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalubad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawag ito ng katawan ng Diyos, aming Diyos Kristo, ay alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa na tao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa dugo ni Jesucristo ay natubos lahat tayo, napakabuti niyang tao bilang maamong kordero, nagligtas sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kaming kalugdan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo ay samahan niyo pa rin po tayo sa ating pagtatanghal sa banal na sakramento. Sumainyo ang Panginoon At sumayrin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayo kayo sa mapayapang puso ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, et celibandis hostium, elabremur hostilia, Darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria. Vivitam sibi termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit
ang ating mga masakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tang sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kaming tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides suprementum sensum defensum
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili na lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo. Madama nawa namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga banal na pagpupuri. Puri ng Diyos. Purihin ng Diyos. Puri ng kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.